Carl Loyola again. Welcome to the Passion Podcast. Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things passion. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Happy weekend everyone! December 20, 2 hours from now, mangyayari na ang finale ng Miss Cosmo 2025. At ito na nga pinaka-inaabangan natin. Finale kung saan lalaban na ang ating pambato na si Chelsea Fernandez. At mamaya asahan natin na maganda ang kahinat na ng kanyang laban. So, stay tuned! Mark, ikaw ang una. Greg, pangalawa ka. Sander, pangatlo. Ayan, pang-apat si His Jordani. Good afternoon, everyone. Happy Saturday, happy weekend, December 20th. Ayan, sa mga viewers natin na pagkaaga-aga, happy weekend ulit. Ayan, at tinatanong ni His Jordani kung open ng botohan. Open na malamang. Sabi ni Jane, vote for Chelsea. Yes, Sander, mamaya na. Alas 9 dito sa Manila, no? Tama. Magaganap ng finale ng Miss Cosmo. Anthony, hello Kuya Carl. Anong oras? 8 or 9 sa Manila. Kevin Replan, hello. Ayan, hindi tayo nakapag-live after nung preliminary competition. 8 sa Manila. Okay, 8 daw. 8 Manila time or Vietnam time? Manila time. Maaga. Manila time kung 8. Alright. So, hindi tayo nakapag-live after nung preliminary competition na naganap last Thursday. And actually, hindi rin siya ganun talaga pinag-uusapan eh. Unlike nung nangyaring Miss Universe, syempre Miss Universe siya. Pero this time, Cosmo siya. Pero hindi ganun kalaki yung ingay, no? Hindi ganun kalaki yung buzz after nung preliminary competition. Pero during the preliminary competition, ang daming umangat. So sa tingin nyo, sino ang matinding makakalaban ni Chelsea? May mga nabebeta na ba kayo? Maraming umangat during the preliminary competition. Yung mga Latina, grabe sila. Yung mga nasa letter C, letter D, letter E, yung sunod-sunod na yon. Yung P group, grabe din sila. Yun nga, simula kay Italy, Mora, Paraguay, Peru, Philippines. Yan, sabi rin ni Jane, Peru. Brazil, grabe rin sila, no? Grabe yung P group. So, sino nga ang matinding makakalaban ni Chelsea? At sa tingin nyo, papasok ba si Chelsea sa top 5? Ako naman na nakita ko, mukhang kaya naman ni Chelsea pumasok sa top 5. Papasok yun sa top 5. At naniniwala ako kaya niya mag top 2. Top 2, first runner-up o winner, i-claim na natin yan. Dun sa performance niyang yon sa nakita natin during preliminary competition, sinasabi ko na top 2. Kaya na ng performance na top 2 performance. In fairness naman sa Miss Cosmo, ang daming magaganda, no? As in, facially appealing sila. Ang gaganda nila at ang lalakas ng mga appeal nila. Sabi ni Tristan, share alone naman daw sa kanya. Ayan, si Inang Shera Madre. Anong start? Oras mamaya, alas 8 daw Manila time, pero baka alas 9 na rin yan. Era, Sinxiao. Sabi ni Kinilaw na Pochi, Sash Factor ang winner nila sa Philippines. Then kay Missology, first runner-up. O diba, ganun din nila nakikita si Chelsea, at least top 2. Ganun ko rin na, actually nakikita, yung performance niya, at least top 2 kaya niya yan. At sana mamaya kayanin niya talaga. Ayan, sabi ni Denise, kaya ni Chelsea depende sa judges. Sabi ni Atisa pa, mas maliwanag din talaga camera ng Vietnam. Correct, pag Vietnam production, no? Jane, vote for Chelsea naman. Sabi naman ni Dave, palaban si Panama. So, si Panama ang nakikita niya. So, sino nga ang sa tingin niyo pinakaangat? Panama ba? Actually, ba talaga yung aura ni Panama, no?
Iba yung aura ni Panama pero parang hindi si Panama eh. Anong oras? Alas 8 daw. Alas 8 nga ni. Sabi ni Kevin, Brazil naman ang sa kanya. Sabi naman ni Yam, USA. Sabi ni Era, Peru and Philippines daw ang top 2 niya. Nahihirapan daw si Panama sa Q&A. Sabi naman ni Joel, Colombia. USA naman kay Jude. Sabi ni Tikoy, India. In fairness kay India, ang ganda niya rin ha. Para mas bet ko nga yung India dito kaysa yung India nung sa universe eh. Ano kaya baka lutuin? Sabi ni Joel Shop. Anong oras po? Mamaya alas 8 daw. Sabi ni Boom Boom, Brazil versus Philippines. So, saan naman kayo naaliw sa performance ni Chelsea during the preliminary competition? Sa swimsuit or sa evening gown? Yung evening gown niya during the preliminary competition, syempre nag-leak na, no? So, marami sa atin hindi na na-excite kasi nga, nakita na natin. Pero grabe rin talaga yung aura ni Chelsea, no? Ako personally gusto ko yung gown kasi nga kakaiba. Though costume na siya, pero at least nabigyan niya ng bagong flavor yung evening gown competition during the preliminaries. At talagang color niya yung ganong light blue ba yun? Ayun yung talaga yung kulay niya, no? So, mamaya, mas pasabog daw ang evening gown ni Chelsea. So, ayun ang aabangan natin. At sana makapag-evening gown nga siya. At sana pumasok nga siya. Mint blue ba tawag doon? Mint blue. Okay, mint blue. At sana pumasok nga siya hanggang dulo, no? Jane top daw. Thank you, Jane. Pero yun nga, open na rin naman ata yung botohan. Walang katapos ang botohan. So, yeah. Kung interesado kayo bumoto, go vote for Chelsea. Fernandez, dahil last na to, December 20, ilang araw bago magpasko, last na talaga to, ang huling sugo. Wait natin magic red lipstick. Sabi ni Miss Universe Atisa na, o nga no, actually, nawala na nga yun sa isip ko yung sabi ko red lipstick kasi nga kahit yung look niya nung preliminaries ay okay na. At syempre marami nag-aabang nun mamaya. So malamang makikita natin siya mamaya. Kaya excited din ako sa look niya mamaya. During the swimsuit ng preliminary rounds last Thursday, satisfied din ako. Actually marami sa kanila talaga yung nalaban during the swimsuit round. At mukhang pang-grand din talaga ang performance ng karamihan ng mga babae doon. So mamaya, makikita natin kung sino talaga yung manlalamon. Sana maging fair na talaga sila mamaya. No? As in fair, very fair na yung labanan. Kung sino yung mananalo, siya talaga yung pinaka nag-perform talaga. Masasatisfied tayo, wala tayong masasabi. Pero yun nga, again, kaya ni Chelsea yan. Based sa kanyang performance nung nakaraan. Sabi ni Jairo, puyat daw si Chelsea, kinakabahan daw siya. Hindi. Sana yan si Chelsea. Batak yan kahit ano mangyari. Bumoto na kayo. Last na to. 2025. Sabi ni Era. O ayan, bumoto na kung kaya mag-effort. Go na. Kung ano man. Lahat gawin. Go na. Kasi 24M na daw. Ano yung 24M na? Vote for Chelsea ulit. Sabi ni Jane. Sabi ni Era, galing Binibining Pilipinas si Chelsea, kaya kaya niya yan. Di ba nga, galing na rin siyang Miss Globe pageant. Kaya kaya niya agad yung pressure. Vote is 24M na, sabi ni Denise. 24 million. O, million na po, di ba? Kaya na yan. Baka naman, ayun na yun. Kaya na, baka number 1 na siya. O, people's choice na. O, baka nga, kaya na niya yun. Pasok na yun. What time po mamaya? 8 ng umaga, charot. 8 ng gabi. Sabi, 8 ng gabi. Ito guys, hanggang 8 p.m. Sabi ni Ribbon, hanggang 8 p.m. ang botohan, kaya continue lang tayo sa pag-vote. Gumawa kayo ng maraming account. Grabe naman talagang effort, no? Go lang kung kaya mag-effort, kung may time. Go lang. El Salvador, number 1. 25M daw si El Salvador nagna-number 1 na pala si El Salvador. Pero kaya rin ni Chelsea pumasok, kaya rin siya yung people's choice. Sabi ni Nabin, for sure, kamukha naman daw ni Tata yung mananalo. Tingnan natin mamaya. Sabi ni Jane, 7 na daw ang account niyang gamit. Grabe naman si Jane, no? Ang galing naman ni Jane.
So, ano pang nasatisfied kayo during the preliminary rounds? At ano pa, yung nilulook forward nyo mamaya? Okay. Nakalagay daw sa Vietnam time, 7 to 12 a.m. Edi 8 a.m. to 1 a.m. yun sa atin. O baka nga. So, alas 8 para walang malate sa atin. Ayan, kagaya ko nakaharap na ngayon sa PC. So, ganun tayo mamaya bago mag alas 8. Ayn Sotero, red lips naman daw ang bet niya. Red lips for sure. Mamaya ng coronation night, yes po. Mamaya. Sabi ni Iya, magbabagsak pa naman Sultan Kudarat. Baka nga hinuhold lang. So, chill lang kayo. Kasi nga, di bang Sultan Kudarat, very invested sila pagdating sa botohan. Talagang may sila, group or team na binabantayan yung boto, diba? So, feeling ko may magbabagsak dyan mamaya, last minute, para maselyado talaga. May strategy sila. I don't know kung totoo, pero babagsak sila ng 10 million vote. O ayun, diba? Paldo daw ngayon ang Cosmo sa votings. Grabe, ang laki ng kinita nila, no, Mochi. Kaya naman kung hindi nyo pa ipanalo yan, kung performer mamaya si Chelsea, sin talagang slayable siya. Kung hindi nyo pa ipanalo yan, ay sayang ang pera na nalikom. Kaya ano lang yan, winner or first runner-up. Blue gown naman daw ang ine-expect ni Kervin. Feeling nyo magbublue pa ba siya mamaya? Kasi parang all this time, naka-blue na siya. Light blue, mint blue, chururut blue. Feeling nyo naka-blue pa rin siya mamaya. Ayaw nyo ng red? O kaya sabi ni Kaers, I think it's red na. Baka nga red na eh. Color niya rin kasing red eh. Yung pula, color niya rin yun eh. Feel ko purple or red na. Feeling ko maano yung mamaya yung look niya. Very seductive. Very seductive daughter. Sabi ni Omi, green naman ang gusto niya. Si Jobert, white naman. Imamatch ang red lipstick. Kaya niya nasabing red. Bagay din sa kanyang red, diba Jane? Sabi ni Zijan, black naman ang gusto niya. Daniela Maravilla, pink naman. Feeling ko rainbow. Bakit kanya naman ang gusto nyo? Yung feel ko, blue like something sky. Sky blue. Ganyang blue, sabi ni Sander. Kailan kaya magbabagsak ang Sultan Kudarat? Baka mamaya, last minute. Yung pag kunyari, ito, number 1 sa ganun, baka babagsakan nila yan para mag number 1 si Chelsea or what. Saan mapapanood? Miss Cosmo, YouTube channel, Facebook, TikTok, like nung preliminary competition. Search nyo lang. Extend of voting, hindi ko sure, pero ang deadline is until 8 p.m. mamaya, Manila time. What time? 8 p.m. our wind. Sabi ni Atisa pa, feel ko puti na may violet. Puti na may violet, na may pink, na may yellow, inspired sa birthday cake. Very MJ Lastimosa Natcos naman yun. Sabi ni AM Tolentino, bakit tinitingnan pa kung may magbabagsak? Para alam nila kung magkano. Diba? May strategy yan. Kahit naman ganun, kaya niya ipasok sa top 10. Yes, naniniwala naman ako na kahit naman hindi manalo sa People's Choice, papasok yan sa top 10. Pero syempre, dahil nandito na tayo, lumalaban din naman yung kanyang probinsya, nag-effort na rin naman, todo na. Kaya, eto, nanggagaliit ang mga pageant fans na kayo na bumoto, kasi nga pangalawa na nandun eh. So, alam nyo yun, sayang effort di todo na. Nag-effort na rin naman. Ayun, di ba, Philippines powerhouse, di ba, sayang din kasi ang effort. Kasi nga nandun di ba. So, ayun konti na lang push. Makapag-push ako dito pero ako nga hindi bumoboto. No? Pero ayun nga, kung may time kayo, sabi nga kanina ng mga nag-comment, gumagawa sila ng maraming account, multiple accounts para makavote. So, kung may time pa, ayan, kaya mag-effort, go push nyo yan, vote lang. What time start? 8. 8. Sabi ni Zijan, black po kasi si Tata. Si Tata ay black gown ang ginamit sa finals, kaya baka daw mag-black si Chelsea. Hindi na yun mag-black kung nag-black na si Tata last time. Ano pa? Silver with touch of sky blue. Sabi ni Lunox. Isang aspa, what time? 8 po. 8.
So, ano pang expectations nyo? Bukod naman sa color ng gown. Kaya ba talaga? ano muna? Ayun muna, kaya ba talaga? Hindi na ba tayo malalaro? Hindi na ba? Sino dark horse mo? Sino dark horse ko? Sino dark horse ko? El Salvador? Netherlands? Ecuador? Yun. Anong color ng gown bagay sa kanya? Bagay sa clear na heels? Hindi ko sure. Sabi ni St. Peter, Zimbabwe daw. Ang dark horse niya. Tumbling. Sabi ni Kervin, tumbling. Okay. Ano say mo kay Thailand? Okay lang. Hindi naman ganun kalaban. Pero, yung Thailand ngayon, nandun din talaga siya. Hindi siya yung ganung kalaban, pero nanlalaban siya. Nandun din siya sa listahan. Kaya nga ngayon ko napatunayan talaga na ang galing talaga ng mga Thai ngayon sa mga beauty pageants. Talagang nilalaban talaga nila. Seryoso sila. Sinong El Tocuyo? Sino nga? Feeling ko wala. Parang sila lang din yung mga kapasok doon. Parang like last time sa Miss Universe, domain na El Tocuyo, kokonti lang. Ganun din dito. Konti lang din yan. Sabi ni Migo, Kuya Carl, di na ako magugulat sa Miss Cosmo if part si Vietnam. Sa top 3. Even manalo siya. Feeling ko naman yung Vietnam ngayon, hindi naman kapanapanalo eh. Pero nandyan siya. Yung performance niya, mas madaming magagaling ah. Di ba nakita niyo yung performance ni Vietnam ng preliminaries? Even yung beauty niya. Kung beauty lang din, performance lang din, mas maraming angat. Kahit yung pambato natin beauty pa lang angat talaga. Ngayon nga, sabi ni Migo, hindi na rin siya magugulat kung makakapasok siya sa top 3. Oo naman talaga. Baka yun din yung maging issue natin mamaya na bakit nandiyan sa top 3. Pero kung wag na rin tayo magulat. Pero sana yung pinaka-makoronahan, siya talaga yung siya talaga yung panalo. I mean, siya talaga yung pinaka-performer. Tapos sinik pa color ng gown niya ulit, sabi ni Sander. Judge si Doraemon, ayun ang hindi ko po alam. Pero syempre may say naman yan kahit sabi mo hindi siya yung judge. Format ng Miss Cosmo. Ano nga ba ano palang format ng Miss Cosmo kagaya rin dati? Sorry. Anong format ng Miss Cosmo kagaya rin dati? Top 21 daw. Top 21, tas top 10, top 5, and top 2. Top 21, top 10, top 5, top 2. So, medyo maunti nga lang. Maunti nga lang yung cut no top 21. Siksik talaga yun. Papasok yun si Chelsea sa 21 tsaka sa top 10. Regardless kung hindi siya manalo ng people choice, papasok yan. Self-introduction. Ayun ang hindi ko alam. Hindi ko po alam. Vote niyo si Chelsea. Yes po. Kayonism, hello. Q&A talaga. Q&A or debate talaga magkakaalaman. Chelsea sure top 5. Ayan. Sabi ni Lily, feeling ko nagtutulungan na ang Latin country. Nagtutulungan sa pagboto ba? Grabe from top 21, top... St. Peter, ba't nandito ka? Grabe from top 21 to top 10. Diyos ko. Ayan, pati sa St. Peter, nakikimiss Cosmo na, no? Marami pa rin talaga nag-aabang sa atin ng Miss Cosmo. Kumbaga, nawawala tayo pag mga keme-keming activities or events nila. Pero pag ito nga, preliminaries, finals, nandito ulit tayo, nag-gather tayo, no? At sabay-sabay naman talaga nating inaabangan. Lalo na ngayon, yun na nga, pinaka-finale na Grand Finals, plus Chelsea Fernandez pa, diba? Friend ko kaya yung Cosmopolitan. Ooh. Again, guys, 8 p.m. Manila time. Mamaya. Anong oras na? Alas 6. So, mga 2 hours. Pero, hindi ko sure kung mag-umpisa agad yun ng 8, Kasi baka, yung commercial pa lang mamayang 8 hanggang sa 9 na nag-umpisa. Pero para hindi malate, ayan, tutok na ng alas 8.
Ayan, marami na sa inyo mga excited. At kinakabahan na baka raw magaya kay Atisa. Sino to? Sabi ni Daniela Maravilla, kaba na baka magaya kay Atisa noong 2024. Wag naman sana. Sana talaga maging positive na yung results ng Cosmo ngayon para bumalik na ulit yung amor natin. Hindi na tayo, alam niyo yun, sa susunod na edisyon, sama-sama na tayo talaga nakasubaybay kung sino man. Kasi di ba mantakin nyo, grabe yung mga delegates natin na 2 delegates na sinabak since last year, tas next, etong taon na to, grabe yung kalidad, no, yung kalibre. Tapos, siguro kung itong Cosmo wala sa Empire, nasa ibang organization na mga hindi naman siguro masyadong kilalang org dito sa Philippines, hindi rin naman ganito yung mga ipadadala nila, hindi gantong caliber or siguro yung newbie, hindi rin siya pag-uusapan. Nagkataon lang talaga na yun nga, nasa Empire kasi ang Cosmo. Tapos yung Cosmo, kumukuha dun sa mga MUPH girls, kaya talaga kuhang-kuha nila yung mga dekalibre at dekalidad na girls. Grabe, no? Sino kaya yung next year ng Cosmo? Pero ito muna, mag-focus muna tayo kay Chelsea dahil nga mamaya na 8:00. Cosmo! LSS na nga ako kasi yung mga sa TikTok, pag nagbabrowse ako, sa feed ko, puro mga Cosmo na yung lumalabas. Tapos, yung background music, puro yung Cosmo. Tan, 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 tan. Sobrang LSS na ako. Grabe daw ang El Salvador. Sabi ni Julia. Ano yon? Sabi ni Jazz Universe, sa tingin mo kaya na masungkit ang unang corona ni Che? Kaya naman. Nga, marami naman nag-a-assume sa atin. Sabi ko din kanina, it's either winner or first runner-up based sa performance niya. Tsaka syempre, based sa botohan, pinapakita naman niya na marami siyang supporters. Makakatulog naman na yon. Ibig sabihin, sobrang marketable na Chelsea, bankable talaga at lovable. Nakakatulog na talaga yon. Huwag nga lang sanang maluto. Ayan, sabi rin ni JL. Di sana maluto. Pero kaya yun. Basta mamaya, performer yan si Chelsea. Alam natin yan kasi yung preliminaries nga, isa naman siya sa mga umangat. Mamaya sana siya talaga yung makita nating angat na angat. Yung pinaka nagsislay talaga. Makita natin siya yung angat na angat mamaya. No? Pero kaya niya yan. Kasi alam niyo na yun, napakita na yun ni Chelsea ng Globe. Ito nga ng preliminaries, Miss Universe Philippines, Pilipining Pilipinas, galing nga siyang BBP. Kaya na niya yun. Pero kung hindi, baka hindi talaga para sa kanya, no? Natatakot nga rin ako kasi nga, di ba yung sa Miss Globe, yun nga sinasabi natin, sobrang performer, nakakuha pa siya ng head-to-head, parang head-to-head challenge na award, number 1, ganyan. Pero hindi siya umusod sa top 5, no? Tapos ayun nga yung sinasabi nun, parang na-cooking daw nung time niya. Ayun ang titingnan natin mamaya kung may ganun ba talagang kapalaran si Chelsea. Sana hindi, sana wala. Kaya sana, ayun nga, wish naman natin umabot at least top 2. Sana talaga. Sino na pa naunguna sa People's Choice? El Salvador daw with 25 million votes. Following by Philippines with 24 million votes. At syempre, nakaantabay lang dyan ang probinsya ng Sultan Kudarat kasi mamaya panigurado magbabagsak yan. Last minute. Kaya etong si Chelsea nasa number 2 lang nakabantay. Kasi syempre, kung baka may umusad pa sa number 1, masihigitan nila yan. Kanina may comment nga dito, magbabagsak daw ng 10 million eh. Kung tuna eh. Di ba grabe, paldo ang Cosmo, no, sa botohan. Ang dami ng kinita nila. What time ang Cosmo? 8:00. Mamaya. Second edition na ng Cosmo, pero may alam na ba kayong advocacy nila? Sabi ni It's Me James, wala actually. For the show lang, for the entertainment. Ayan si Sander, very updated. 25,401,000 kineso na daw ang boto na nakuha ni El Salvador. Ba't naunguna yung USA sa mga hot picks? Anong meron sa kanya?
Actually, for me, hindi siya yung parang kaangat-angat, pero since nabanggit mo nga, baka siya talaga, pagdating dun sa live, kasi nandito lang naman tayo sa screen, baka pagdating dun sa live, siya yung may kakaibang aura, baka parang siya si Spain. Naalala niyo si Spain nung Miss Grand, na parang bakit siya yung number one. Pero pagdating naman dun sa sa mismong finals, number 5, nag-top 5 naman siya, pero mga third or second runner-up lang. Ganyan. Madaldal daw si USA eh. Feeling ko ganun lang yung niya, eksena. Para siyang si Spain ng Miss Grand. Yung akala na lahat siya, pero hindi siya. Para rin siyang Cote d'Ivoire. Ay, hindi Cote d'Ivoire. Para siyang, isa pa. Hindi Venezuela yung status niya. Isa pa. Puerto Rico. Yung akala na lahat kayang kumabog sa number 5, pero hindi naman nag-number 5. Hindi Mexico eh. Hindi siya parang ka-equal ni Mexico eh. But anyways, tingnan natin mamaya. Para naniniwala ko mas malalakas yung mga Latina. Siguro kung hindi nga kaya ni Chelsea, mas malalakas yung mga Latina. Guatemala daw. Pwede. Oo, Javier, Guatemala sa MGI. Nalalakasan ako sa mga Latina. Kahit nga kay Peru, kay Panama, kay Paraguay, kay El Salvador, yon, kay Ecuador, Dominican Republic, Brazil. Nalalakasan ako sa kanila. Si Netherlands, hindi ko siya nakilala. Nakilala ko na lang nung last na magaling si Netherlands, yung paglabas niya sa evening gown, lahat swimsuit. Tapos yung nakita ko na sa mga post, siya pala yung kinoronahan ba? O siya yung kinoronahan ni Fuchsia. Tama ba? O siya yung kinoronahan ni Fuchsia Raven. Tama ba? O nga siya ata. Basta siya yung lumaban sa MIQPH. Doon ko na lang napagtanto. Letter P line, malalaka, sabi ni John Audrey. Sabi ni Amare Pineda, anong oras? 8 po. 8 mamaya. 8 mamaya. Sabi ni Rio, nasakop na naman tayo ng mga Latina. Wala eh, ganun talaga eh. Hindi mo matatanggal sa mga Latina yun eh. Ano sila eh. Standard sila. Sila pa rin talaga yung standards. Hindi naman natin pwede masabing tayo pa rin ang standards. Hindi eh. Sila pa rin talaga eh. Nakaka-adapt lang tayo. Natuto na tayong umadapt. Ayun, nakuha natin yung sistema. Kaya, nakaka-level tayo. Pero pagdating, sila pa rin talaga eh. Hindi daw si Chelsea ang prototype ng Miss Cosmo, sabi ni Trix. Malalamin natin yan mamaya, Trix, kung ang mananalo ay Kahulma or Kahilera nung unang nanalo. Pero syempre, malayo talaga yung ganda niya kay Tata. Kahit ng preliminary competition, wali talaga si Tata. Hindi naman sa pag-ano, pero parang ordinary lang talaga yung ganda niya. Nalaman nga siya ng iba pa mga kandidata, hindi lang ni Chelsea. Tapos nagko-comedy pa siya. Natawa nga ako, tawa ko ng tawa nun eh. Pero ayun, mamaya titingnan natin. Kasi pangalawang edisyon pa lang naman. Unique nga sabi ni Navin. Unique. Di ba nga unique? Kasi kayo nga di ba nagsabi? Unique. Kakaiba. Exotic. Sabi ni Rio, exotic. Tulungan natin si Chelsea Fernandez sa votings. Oo nga, kanina pa nga tayo nagrarally dito. Sabi ko nga kanina, kung may mga interesado at kaya naman, ayan, marami nang gumagawa ng mga multiple accounts. Go lang. Basta tiwala lang tayo mamaya. Malay mo, yung feeling natin mamaya maging Emma Tiglaw. Yung pinapanood natin sa Emma nung MGI last time ng October. Baka ganun yung pakiramdam natin mamaya, no? Ganun yung mangyari, ganyan. Cancel daw ang simbang gabi muna. Unahin nyo muna magsimba kung bet nyo. Red Lips, Chelsea, sabi ni Julia. Yes, kayang-kaya na ni Chelsea yan, sabi ni Nim. Uy, salamat sa nagpag-gives natin. Thank you. 2 hours left. Matutulog ka na muna. Sige. Paggising mo, swimsuit na paggising mo.
Tapos tatamarin ka pang bumangon kasi sarap na ng tulog mo. Sabi ni Brian naman, hot take. Mas bet ko ibang shade ng lipstick kesa sa red. Talaga? Kasi syempre yung red yung yung dun siya nag-trending kaya yun talaga yung inaabangan. So syempre kung mag-red siya mamaya, mas lalong, alam mo yun, iingay lalo. Pero since yun nga yung sabi ni Bri, sige. Pagising mo, Miss Cosmo na si Chelsea, nakoronahan na pala, no? Mag-vote ng lahat ng corrupt ng tig 1 billion. Wala nga eh. Sinong biggest threat ni Chelsea? Sabi ni Taylor. Biggest threat, Peru, Panama, El Salvador. Vote nyo Chelsea, guys. Di boto. Ang dami sa inyo nagsasabing Peru, no? Baka nga Peru. Baka nga Peru talaga. No? Sana sila yung mag-top 2, no? Peru and Philippines. Baka nga si Peru talaga, yung matindi niyang kalaban. Sige, abangan natin. Yung biggest threat daw si Doraemon, syempre si Doraemon pa rin. Pero aware naman yan malamang si yung owner na ang isa or baka nga ang pinaka malaking fanis na or I mean aware siya ng Philippines ang pinakamalaking pageant fans. May pinakamalaking pageant fans. Aware din yan sa nangyari last year na medyo humina nga sila sa Philippines at aware sila na ganun yung naramdaman ng Pilipinas nung hindi umusad si Atisa. Alam ni Doraemon yun. So, baka mamaya, since alam niyo yung nangyari, aware siya, baka mamaya bumawi naman. At kung babawi man siya, papasok na si Chelsea sa top 5 or even sa top 2, karapat dapat naman talaga. Deserve naman kasi nakita niyo naman yung performances. Diba? Nakita niyo naman, blah, blah, blah. Lahat. Tapos sa botohan, nakita niyo naman naglalabas talaga ng pera. So, talagang lumalaban yung kandidata. So, deserve naman kahit sabihin mong gusto ipinasok niya na lang basta-basta or what. Deserve naman niya. Kasi nga lumalaban yung candidate. Tapos rehearsal daw kanina parang wala siya sa semis. Si Chelsea, hindi daw siya pumasok sa semis during the rehearsal. So sinasabi ng iba magandang pangitain kasi hindi daw pumasok ng semis. Kasi ang ang rationale or ang narrative pag ang kandidata hindi pumapasok sa semis, top 5, top 2, pinagpapahinga na agad para makapag-prepare. Kasi nga, malapit na yung finals, diba? Para ready sa finals. So, ayun daw sinasabi nila. Nabasa ko lang naman. 9 p.m. 8 nga daw eh. JP. 8 nga. Sabi ni Huli Ka Boy, ang ganda talaga ang ganda talaga ng mga gown ni Almodal. Actually, oo, no. Actually, ako din eh, yung parang napapawaw talaga ako. Yung mga gown lang na yung bago sa mata ha. Kasi syempre ibang mga gown, may mga gowns kasi siya diba na kailangan ng pagpahingahin. Hindi na talaga nakakawaw, pero pag mga bago talaga, nakakawaw, no. Yung wow, may ganong eksena. Yung gown ngayon ko na-leak na, hindi ko alam. Hindi pa ako nagbabrowse eh. Hindi pa ako nagbabrowse ng mga social medias. Kaya, ayun. Tsaka, ayoko ma-leak. Gusto ko na-excite ako. Yung pagbaling ng camera. Gusto ko kasi maramdaman yung feeling ng wow. Kagaya nga nito yung kay Emma. Nalala yung kay Emma, di ba? Wow! Ang sarap sa feeling. Wow, orange! Tapos, ang laki-laki niya. Yung mga may pa-feather. Ganito yung grand! Yung mga ganong feeling. Gusto ko yung ganon. Tuwan-tuwa ako lagi sa ganong feeling. Yung parang na-excite ako yung puso ko. Talagang nagja-jump siya. May cape ba yung swimsuit nila? Yun ang hindi ko alam. Pero mukhang meron. Kasi yung preliminaries naka-cape sila. And mukhang ma-cape tong ma-cape tong Cosmo. Nasakto naman daw sa wow. Yes. Ayun sabi ni Chris, meron daw white na cape.
May pa-red carpet na daw ang Cosmo ngayon. Ayan, may pa-red carpet daw ang Cosmo na. Mamaya, susubaybay na rin ako. Kain lang ako after nitong live. Tapos tututok na ulit ako. Magbabasa-basa, syempre. Natutuwa ako sa mga nababasa ko sa social media. Ayan, si Kay pagod na daw siya kakatay. Di pagod. Saan pwede manood? Basta nyo lang dyan. Mag-type lang kayo ng Cosmo. Cosmo sa YouTube, sa Facebook, tsaka sa TikTok. Baka na magla-live sila. 8 p.m. 8 p.m. Tuwan-tuwa mga Indonesia fans. Bakit? Just Universe, nag-comment ba si Emma? Hindi ko nakita. Di ba binabanggit ko si Emma kanina? Makakahabol pa si Chelsea sa votings. Yes, makakahabol. Pasok na yan sa top 5 ang Philippines. Di pasok. Pero pasok yan. Hindi ko nakita yung comment ni Emma. May nag-comment siya. Hindi ko nakita. Bilis kasi. Nanonood si Emma. Miss Emma, pagalawin ang baso. Omi. Okay, hello. Ay, nandito nga si Emma. Emma! Binabanggit pa lang ka na kanina. So, yun na nga. Malapit na siya alas 8. Alam nyo na, kung kayang bumoto, vote. Ayan, kanina maraming mga nagsasuggest na gumawa ng multiple accounts kasi wala pa namang alas 8. So, habol pa. Kaya pa. Uulan daw. Bakit pa naman pinaulan? Bakit pa naman pinaulan sabihin nyo mamaya? Kanina may nag-comment ng natutuwa daw ang Indonesia. Bakit? Tapos may nag-comment ngayon, iyak na naman daw ang Myanmar. Oo nga, no, kasi yung national director ng Myanmar ngayon, yung controversial national director, actually, very visible nga siya. Tapos ang hot-hot niya, nahatan pa rin ako sa kanya. So, yung bata niya, magaling din naman yung bata niya, palaban din. So, tingnan natin mamaya. Mukhang ang papasok yung bata niya. Actually, sa Asia, di ba sabi nga natin, kung may kahawig na hawig talaga si Tata, ka-prototype niya, si Myanmar. Nagpe-perform din naman yung Myanmar kaya nung preliminaries, performer siya, ganyan. Kaya mamaya, papasok yan malamang. So, tingnan nga natin mamaya kung iiyak nga sila, no? Kasi nga, di ba, si National Director. Pero wala namang attitude yung Myanmar ngayon. Carry naman siya. Nanalo sa rehearsal si Indo. Sa rehearsal si Indonesia ang nanalo. Kaya masaya daw ang mga Indonesia pageant fans. Ooh. Yung botohan dikit na. So, kanina 25 million tas 24 million. Ngayon, ilan na? Ganda ni Emma Sagarian. Yes! May sumpa daw ang rehearsal. May sumpa. Di may sumpa. Malakas man Thailand ngayon? Sakto lang, actually. Hindi siya yung talagang top performer. Mga nasa gitna, ganyan. Top 5. Philippines nga. Naniniwala ko kay Chelsea. Philippines, Peru, Panama. Top 5 ba? Philippines, Peru, Panama, Brazil. Di ba puro Latina din? Puro Latina. Pero baka mukhang dalawang Asia dyan eh. Gusto ko pa sana ipasok nga si El Salvador eh. Kaya si USA. Pero baka dalawang Asia ipasok nila eh. Sino kaya isang Asia? Kung magpapasok, Myanmar. Kung magpapasok sila ng isang Asia, Myanmar. Indonesia. Kung may papasok na dalawang Asian, syempre Philippines na yung isa. Sino kaya? No? Vietnam? Feeling ko yung Thailand hindi na. Hindi na muna. Ngayong edition na to. Sino nga? O baka tatlong Asian? Kinabahan tuloy ako. Myanmar, Indonesia, Philippines.
Baka naman tsugi nila sa Philippines, Myanmar, Vietnam, Indonesia. Kaya, nakakabanga rin no? Pero, kaya ni Chelsea, no? Ayan, sabi ni Ana, India. Marami rin nagbabanggit sa inyo ng India. Ayun nga, India. So, maraming pwede rin pumasok sa top 5 talaga, no? Hindi naman nila pwedeng isolido top 5 yan. Puro Asian, o kaya 4 Asian. Halo-halo yan, malamang. Kaya, mukhang 3 Asian lang ang papasok dyan. Or 2 nga lang. Pero, ayun nga, wala naman tayong pakialam doon sa ibang Asians. Ang bet lang naman natin yung ating pambato. So, syempre, i-sure na natin yung spot sa isang spot sa top 5. Philippines. Top 2 naman, Peru and Philippines. Peru and Philippines. Peru and Philippines. Kaya ba, sino ba top 2 nyo? Sino ba top 2 no? Ana Dizon, USA daw ang winner ng Miso. Do you agree? Hindi po. Feeling ko yung USA parang si Spain lang siya nung MGI or si Guatemala nung MGI na predict na top 1 pero hindi man top 1 or hindi man winner, or even si Cote d'Ivoire na predict na winner pero hindi naman pala, or even si Venezuela pero hindi naman pala, parang ganoon. Bakit naman ganyan barbs ang sagot mo? Si India ma-performer din. Oo nga nakalimutan ko nga. Nabanggit ko na rin yan kanina. Kaya nga masikip din pala, no? Ngayon ko lang din na-realize. Kanina, masikip din pala yung top 5. Kasi baka may ipasok nga sila na hindi naman performer, pero dahil nga bet nila, ipapasok nila. So, machuchugi talaga yung iba. Tingnan natin. Kaya nga nakaka-excite pa rin naman. Yun yung isa sa mga nakaka-excite kasi hindi natin handle yung situation, hindi natin siya control. So, ayun yung abangan natin mamaya. Walang iiyak. Sabi wala daw iiyak kasi di ba nandun nga yung Myanmar. Sige. Tumawag na lang tayo ng mga santo mamaya. Pag piling natin gipita na, tawagin na lang natin lahat ng santo. Malakas Venezuela ngayon. Hindi naman gaano. Gitna lang din. Hindi siya yung ganung para sa akin. Pero may dating siya. May arrive. May wow factor din. Pero kumpara dun sa iba, mas prefer ko yung iba. Lalo na nga yung mga nasa P group. Tsaka yung mga nauunang mga Latina sa letter B, letter C, even si Cube letter D, letter E. Yung Colombia, palaban din. Cambodia, hindi gaano pero marami siyang fans. Hindi gaano pero yun, parang inaabangan siya dun sa venue. Ewan ko kung paano siya nagtra-translate pag sa live na, kung paano siya nagre-resonate sa mga viewers doon. Mexico, hindi din. Hindi palaban ng Mexico ngayon. Though, for me, mas maganda siya kaysa kay Fatima. Pero hindi ko siya nakikitaan ng ganong hype. Pero, compared naman kay Fatima, si Fatima kasi, last time, may hype kasi sa Miss Universe. Nandun talaga siya. Nandun siya. Hindi nga lang pang winner, pang top 5, pero nandun siya. Contrary naman dito kay Mexico sa Cosmo na parang wala naman. Wala sa radar. 26 million na daw. Sabi sa El Salvador. 26 million na. May magbabagsak yan mamaya. Ano lang yan, pinapatama-tama lang, pinapadama lang. Mamaya bago alas 8 may magbabagsak dyan. Spain and Netherlands trans woman. Alam ko lang si Netherlands. Si Spain din ba? Wala akong balita. What if daw umulan na? Hindi ko alam. Walang bearing yung Q&A kasi may translator kung sino daw kakain ng mic. Walang bearing ang Q&A kasi may translator kung sino daw ang kakain ng mic. Thoughts kay Chelsea, kanina pa natin pinag-uusapan.
Ayan, kanina pa tayo nag-uusap ng Chelsea. Ano to, pre-finale live stream natin. So mamaya, pagkatapos, kasi baka hindi ako mag-live habang nanonood. Kasi gusto ko nga, nakafocus lang ako. So, magla-live na lang tayo pag may nanalo na, pag ano na, announcement of winners. Para dun sa ating post-finale live stream. Ano na, sharing na tayo ng thoughts kung anong nangyari. Ganyan. Na bakit siya? Bakit ganun na siya? Kung madidismaya ba tayo o masasatisfied tayo? So ayun, nanda na, 6:16 na. Alas 8 mamaya, magkita-kita na lang ulit tayo after nung live. At syempre, expect na natin, i-claim na natin na sana maganda yung kahantungan ng laban ni Chelsea mamaya. Yes, matulog na muna yung matutulog, kumain na, ihanda na yung mga pagkain, humarap na sa PC bago mag-alas 8, at mamaya yon, sabay-sabay nating ipanalangin, hilingin na sana maganda ang kalabasan ng magiging laban ni Chelsea dahil last na to. Siya ng last Philippine delegate for this year 2025, and then next year na ulit tayo magkikita-kita for another round sa mga beauty queens na sasabak sa mga international pageants. So, yeah, kita-kits mamaya. Bye! Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.